toward the Hi guys! 20 minutes Welcome pa. back again to my YouTube channel. So si Marvin hindi na alas sa isang pasok. Ano na siya? Alas 8 o 8:30? 8:15. Late siya kahapon. Kasi nga, delay ang mga bus. Iyan ang mahirap kapag delay minsan. So, yung ina-expect mo na may sobra ka pa sa oras, nalilate ka pa pagdating mo sa work. Kaya, yan. Ganyan talaga ang buhay kapag wala kang sasakyan tapos malayo yung work mo sa trabaho mo. Ay, malayo yung work mo sa trabaho mo. Oo, Malayo. tama yan, tama. Malayo yung work mo sa bahay mo. Kasi hindi pa namin kaya kasi ayaw namin biglain talaga na kuha agad ang sasakyan. Baka mga ako gusto ko na pero syempre Maganda kasi meron. maganda kasi meron pero syempre Dami kasi hindi pwedeng trabaho pag kaya naman kumuha kaso iniisip din namin na wala na halos matitira sa amin kapag kumuha kami ng sasakyan kasi may insurance pa, may gasolina pa, maintenance tapos pa. maintenance pa. Ako pa lang naman ang naka full time Insurance tapos pa yung hindi sakyan. pa ganun kalaki. Nga sinabi ko nga insurance. Hindi naman ganun kalaki yung sinasahod ko. Kaya baka by next year, pero pag hindi naman maiba yung goal naming unahin, baka hindi muna kami kumuha kasi kaya pa naman namin magbiyahe. Pero kapag nakaipon, sobrang ipon, kukuha kami ng sasakyan. Pati bahay ka agad. Pati bahay. Value. Mga tatlo. Kasi ang hirap din halimbawa. Pero wala pa naman sa isip namin yung baby next year. Naisip lang. Nasa isip na daw niya mag-baby, sa akin wala pa. Kasi nga, mahihirapan din kami kapag nagka-baby kami. Kawawa naman si baby. Siyempre. Ayakong expose si baby pag nasa bus tayo. Siyempre, baby pa, kailangan niya ng mga check-up. Lagi tayong sasakay. Kawawa naman. Magpapalit-palit siya ng sasakyan ng bus. Kawawa naman siya. Nakakapagod din niya, ibababa at sakay natin siya. Pero wala pa naman, baka mga 2 years pa guys. Abangan nyo ang aming little Canadian baby. Canadian na siya agad, naunahan niya pa kami. So, citizen na agad si baby. Tapos ayun guys, 6:30 na. 6:30 na, nakikita nyo ang dilim-dilim pa guys. Ito ba maliwanag? Oo, pag papasok ako 6:30 pag nagbablog ako, diba guys? Pag nagbablog ako noon, ang taas-taas ng sikat ng araw. 6:30. Oo, pag papasok ako noon, ayak, silo-silo pa nga ako, na ganyan-ganyan pa nga ako gawa ng ang taas talaga ng araw. Ay ngayon, nararamdaman na namin palamig na at malamig na talaga. Ayan, mahangin-hangin pa. Ilang araw na lang. Ay, ano yan? Naulan? Tulo lang. Ilang araw na lang, back to school na uli si Marvin. Hoy, pang 3rd sem na niya. Fighting. Guys, ako tatawid na ako, papunta akong Warden na lang daw, sabi ni Marvin. Kasi padating na din para dire-diretso na ako. Kasi pag nag-STC ako, pa ang STC, parang putol-putol pa ako, tas malayo-layo pa yung STC pag dito sa part na to kami sumakay. Nadating kami dun mga 10 minutes. Tapos pagbaba dun, sakay pa ako ng bus papuntang Kennedy. Tapos, yun, subway na. Ito, pag sumakay ako dito ng bus, dire-diretso na ako ng Warden. Kaya sabi ni, ay, ang bobo ko, hindi ako nakatawid. Kakadaldal ko. Ay, si Marvin guys, tawid na tayo. Yun ang si Marvin, sasakay na siya. Sumasakay na akong bebe. Mas gusto ko yung sabay kaming uuwi. Kaso meron na atang bago sa kanila. Yun ang duty ng upang umaga. Kaya hindi na kami sabay. Padating na rin naman daw yung bus ko kasi si Marvin na nag-check. Tapos tulad kahapon, paglabas ko, hindi kasi kami nagsabay kahapon paglabas ng bahay.
Kasi nga, matagal pa yung akin yung palalos magkasanudan lang. At sobrang agap na naman dumating. Tignan natin ang aking bebe. Where's my bebe? Nakatayo. Nakatayo siya, guys. Tapos tinawagan ko si Marvin Bay kasi sabi ko bakit parang wala pa yung sasakyan ko. Tapos yun, sinerch ni Marvin. Tapos tumawag. Ben, nasa ano na, Ellesmere na, malapit na. Ayun pala nakasubaybay siya doon sa kung nasa ang part na yung bus. Tapos bigla siyang tumawag, Ben, nasan ka na? Dumating na yung bus. Sabi ko, nakasakay na ako, be. Sabi, ay, buti naman nakasakay ka na. Sige na, gusto lang kitang anuhin. Gusto ko lang malaman kung dumating na yung bus mo at baka mamaya maiwan ka na naman. Madadry na yung labi ko, ibig sabihin lumalamig na talaga. Rose, ganda. May mga rosas pala dito, oh. Mga rosas yan, guys. 'Di ba? Pag sa atin yan, napitas na yan. Apple ata to eh. Apple nga ata to. So, sige. Mamaya na lang uli, guys. At nandito na rin yung bus ko. Sasakay na rin ako. Dito na ako, guys. Oh, maliwanag na, no? Ay, sumot, sorry. Lamig. My God, tas ang lamig. Ayan, ang construction ngayon. Construction. May ginagawang building. Lagi ko naman yung pinapakita. Grabe, guys. Sobrang lamig na. Lamig na ako. Guys, nandito na ako sa Scarborough. Naantok ako. I-idlip muna ako, tapos hintayin ko si Marvin. Then, computing ko yung total ng nagastos namin ngayong August. Bumibilog na naman yung mukha ko. Taba ko na daw, sabi ni Mother Dear. So, mamaya na lang, guys, update ko na lang kayo. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kung nakikita nyo, parehas nang namimilog ang... Alam mo, laki mo na. So, kung i-compare nyo dun sa mga dating naming vlog, payat maliit yung mukha namin. Ngayon, bilog na ang mukha namin ni Marvin kakakain. Dito sa bahay, di ba nga, pag dito sa bahay nagluluto ako, ang dami ko na natututunang mga niluluto. Si Marvin laging sasabihin diet, tapos pag sinabing, sasabihin niya diet. Sasabihin niya diet, tapos pag sinendang ko ng picture ng ulam, hindi daw muna siya magda-diet. Tapos konti lang daw kakainin niyang kanin hanggang sa ang dami na niya nakakain ulit. Pero may time naman na lang, minsan ang kain lang namin ng kanin, 2 beses lang kami kakain ng kanin or 1 beses lang, guys. Once a day lang ako. Once a day. Once a day, pero ganyan yung mukha mo. So, ko, baka ako na naba din sa ka-video call ko lagi na sila mama nga, diba, sabi nila, pati mga tiya ko kasi nga, diba, nilalamay si Lola, so, binibideo call ko sila lagi, maga at gabi, ka-video call ko sila. Sabi nila, ang taba na daw ng mukha ko. Pumayat daw ako dati, tumaba, pumayat, ngayon tumaba na naman daw ulit. Sasabi mo? So, yung vlog namin ngayon, guys, ay isi-share. Nainita na siya. Kasi, guys, ang lamig na nung dumating siya kanina. Gabi na siya dumating. Pero maliwanag pa, mga 7? 7, no? 7:30. 7:30. Hindi kami sabay ni Marvin umuwi. Gawa nga ng naiba yung schedule niya. Naging 8 a.m. na siya. Hindi, 8 to 5. Ako, maagap naman ako umuwi. So, nung umuwi ako kanina, ang lamig din, guys. Ang lamig-lamig na talaga. Palapit na talaga ang taglamig. Magsusuot na ulit tayo ng makapal. Malamig na nga. Tapos, pag sa umaga, di ba dati paglalabas ako, papasok sa trabaho, sobrang sikat ng araw. Ngayon, madilim na, guys. 6:30, madilim pa rin. Di tulad noon. 6:30, ang taas na ng sikat ng araw. So, ayun. Di ba nga, share namin ngayon yung expenses namin for August. Yung August nga, summer. So, ang daming event. Anong mga pinunta natin? Rib Fest,
Lawrence Fest din ba yon? Festival? Mm. Tapos yung, ano yon? Hindi, yung ano naman eh. Yung Lawrence. Wala pala kami. May binili tayo doon. Wala? Ay, hindi. Nung last Ayun, June hindi, pa Lawrence. yun. June pa ba yan? June pa. Pero may mga event nga kami pinuntahan. Tapos yung ano nga yung Rib Fest nga, diba? Kasama namin si Erica. Tapos yung Taste of Manila. Tapos pag nag-grocery kami ni Marvin, may paunti-unti kaming bili ng milk tea. Parang mga 2 beses nata kami nakabili ng milk tea for the month of August. Panis. Tapos Dati, yun. wala. 'Di ba may egg pie, tapos nag-grocery kami ni Marvin, sobra-sobra yung nag-grocery namin, guys. So ipapakita ko mamaya sa inyo yung laman ng ref namin at freezer kasi hindi namin na-manage yung ano namin. Pero okay lang kasi ganun din naman, pupunta namin yung sa next month. So for next month, konti na lang bibilhin namin. Kasi meron pa kami dito, 'di ba? Di ba nung last time naman, kukunti lang yung nagastos namin kasi nga may sobra yung mga grocery namin for the month of May. Ay, month of June pala. Kasi nung July, 200 lang yung parang halos 200 lang yung nagastos namin sa foods namin. Tapos, ayan! So, ang nagastos namin sa food namin, guys. Mahaba listahan eh. Oo, ayan no. Ang haba ng mga lista ng food namin na binili. So, ayun nga. Tapos, nag-anniversary kami ni Marvin. Ayun, oh. Kaya, nagpagastos din. Alam mo, may pabulaklak si Marvin. Kasama dyan yung bulaklak. Ayaw mo pang sabihin, makikita ko naman magkano yung presyo. Ayaw niya sabihin nun eh. Hindi, ano lang yun. Tapos, yun nga, bumili kami ng Jollibee. Ano pa yung binili natin yun, ng pizza, ng spaghetti rin sa Jollibee. Pero yun naman guys, nakain din namin ng 2 to 3 days ata. Kaya nakatipid din kami kaysa kumain kami sa labas. So kakain kami ng nasa, halimbawa, balak namin kasi magbo-buffet kami. $40 isang tao, di dalawa. Mahal, 80. no? Ito, wala pang 80, 60 lang ata nagastos namin ni Marvin doon sa sa anniversary. 60 mahigit. Tapos nakain pa namin ng ilang araw, pinambaon pa namin ulam-ulam. Kaya kahit papaano nakatipid din naman kami. Nag-enjoy naman kami dyan kahit hinahabol si Marvin ng bubuyog. Galit na galit. Laging ganun nung habang kumakain. So ayun, sabihin mo bebe kung magkano yung ang ating Kasi 350 yung budget namin sa pagkain, guys. Sabihin mo. Saan ba? Yung total ng aming foods. 474.86. Di ba malaki, guys? Pero at least, Sobra ng 124, no? 100 plus. 125. Pero, sobra naman. Meron kasi kaming mga dyan, ang tawag dyan. May frozen pa. May frozen pa kami dyan, mga lulutuin. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, yun, nagbayad kami ng bahay, 1,000. TTC. 285. Taray ng pangaw. Kahit mataba, may papangaw. Dito ka kasi. Tapos ako bilog na bilog ang pisngi. Dito ka kasi. Parang kung baliw papakita mo. Wala akong ganyan, guys. Pakita mo. Pakita mo din yan sa'yo. Wala akong panga. Tuloy. Ay, tuloy daw. Tapos yung load na 68 sa amin dalawa yan ni Marvin. Hindi naman nababago yan. So, yung total niyan. Wala kang total lahat. No. Bali yung sa bahay, load, tsaka transpo namin 1,353. Tapos 474.86 naman guys yung amin. 475 ko na. So, ang total ay 1,800. Baliktad yan 1,828. Tapos yung Mahal, total ng sinahod natin dyan, Marvin Herrera. Basta, meron naman yung guys, sobra sa namin, sa sahod namin. Sobra pa. Siyempre, may ipon. Merong naipon na mula. Kailan ba nagbayad ng tuition mo? June. Diba? Di June, July. Ay, June nga. June nga. June nagbayaran ng niya. So, diba parang napunta lahat doon yung sinahod ko na nakaipon ako na sa 12,000. 12K ba yun? Oo, laki. Nagulat ako kasi may dumating pang sahod, diba? So, nabuo siya na 12,000 mahigit. So, parang may natira sa akin na nasa 3,000, guys.
nasa 3,000 yung natira dun sa naipon ko, tapos nawala nga ako ng trabaho, edi parang nabawasan sa konting expenses namin, wala nang papasok sa aking pera. So parang natira dun ay nasa 2,000 na lang mahigit. Kaya noon, nung na-hospital si Marvin, natatakot ako na baka nga hindi kayanin yung basta laman ng Pero mura lang naman. oo, laman ng bangko ko. Baka hindi kayanin kasi syempre biglaan nga yun nangyari, tapos nakita pa ni Marvin na medyo mahal. Kakasahod ko lang nun sa dun sa bago kong trabaho nung na-hospital siya, ang pinasok ko pa lang ay 7 days, magkano lang yun. So, kung ang natitira ko na lang pera ay 2,000 plus, tapos yung sahod kong for 7 days, kumbaga, maliit yun. Kung pagsasama, hindi pa yung ganung kalaki, kung sakaling, syempre, hindi pa naman kami, dito resident. Kapag hindi resident, kasi mahal ang ospital. Tapos, wala pa kaming OHIP, kaya kinakabahan ako nun, baka mamaya maubos yung lahaman ng aking account. Wala pa. Sasahod pa ako ata ay after 2 weeks pa ata, or after 1 week. Kung sasahod si Marvin, magkano nang sasahodin mo for 2 days, 4 days mo? Ano yun, 400 plus? Ayun lang sa akin sasahodin ni Marvin. Oo nga. Yun pa lang. So, pero ngayon, at least ngayon, medyo nagkalaman na rin yung ni Marvin mula July hanggang August. Nakailang yun? Sa isang buwan, ilang sahod ka? 3? 2? Dalawa lang. Ay, 2 lang. So, nakadalawa na siya. So, 2 months na yun. Tapos ngayon, mas malaki yung sasahodin niya kasi siya. Full time na 2 weeks, guys. So, malaking tulong para sa amin yun ni Marvin. Tapos, anong tawag diyan? November, bayaran na ni Tuition. Marvin. Ng tuition ni Marvin. Kaya, magbabudget kami kahit papaano, kahit malaki yung sa namin, sa food namin. Na-enjoy naman namin yun, guys. Yung na-enjoy naman namin food. So, wag nyo na kami i-bash dahil sasabihin nagtitipid kami. Nag-enjoy naman kami, pero hindi yung todo enjoy pa. Deserve. Kasi hindi pa naman kami ganun ka, alam nyo, ako pala yung nagpo-full time, tas hindi naman kalakihan yung sahod ko. Tas si Marvin naka-part-time, tas may tuition pa, kaya hindi pa kami makapag-enjoy ng bonggang-bongga. Pero konti na lang, guys, nararamdaman na namin na parang medyo masarap na sa pakiramdam kasi Huling bayaran na, hindi na kami ganun nagmamadali. Kasi, kinocompute na kasi namin na, mako-compute na namin na, yung tawag doon? Na-compute na namin na kaya talaga namin maipon na yun for hanggang November. Yes. November yung tuition ni Marvin. Nasaan na ba to? Ito na yun, no? Sabi ko magkano? Hindi, secret muna, guys. Pero konti na lang, kayang-kaya. Siguro mga 3 sahudan na lang, buo na yung patuloy. Ito, napako Hindi mga pa. 4 na sahod. Di ba sa abot ng November yan? Aabot yun. Sobra sa November feeling ko. Abot yun. Abot naman siya, guys. Kaya tutuwa kami. Kaya kahit paano, bumabawas kami ng pakonting-kunti dun sa sahod namin kasi alam namin na hindi naman sasakto, may sobrang konti dun sa ipon namin para sa tuition ni Marvin. Kaya ngayon, nakapag-enjoy kahit konti. Makapag-pasyal. Makakain naman masarap, no? Paminsan-minsan, guys. Lalo na ngayon, kailangan ko talagang libangin ang sarili ko. Wala talagang pumapasok sa, puro medyo, basta, sabi ko kay Marvin, ipasyal, nagtago pa, ipasyal niya ako kasi hindi talaga ako na pag nandito lang sa bahay. Kaya gusto ko sabay kami, lalo na ngayon. Alam niyo naman, si Lola. Kaya sabi ko, hindi rin ako makakapunta sa training kasi kung pupunta ako, wala rin akong maintindihan. Lutang pa talaga ako, guys. Kahit sa trabaho, lutang pa ako. Nagtatrabaho ako, lutang. Pero nagagawa ko naman yung trabaho ko. Pero talagang wala, tahimik lang, ganyan. So ngayon, madaldal ako kasi, syempre, gusto ko i-share sa inyo itong aming mga expenses. So iba-iba naman yung expenses every month. So kung kasi sabi nila pag summer, mas magastos kasi nga ang daming mga festival. Ang dami pa nga namin hindi napunta ni Marvin. Gusto nga namin sana pumunta dun sa Korean festival yan, no, be? Kaso, wala kasi. Gusto ko. Wala kaming time na, guys. Ano ba yun? Sabado yun. So, magde-deliver pa kami ng ayaw nga.
egg pie, tas kinabukasan, anong tawag yung kinabukasan? Trabaho. Punta tayong Whitby. Yun nga, pagkatapos ng Whitby ko kinabukasan, pagkatapos mag-enjoy, kinabukasan, Trabaho. bigla Ako akong, pala, day off. Day off siya, ako may work. So, pagkabalik ko sa work, nalaman ko na wala na si lola ko, yan. Ganun talaga ang life. Tapos, ayun, thank you po pala uli kala Ate Nancy, yung dinelivera namin nung Sabado. Sila yung na-meet namin ng Taste of Manila. Ano sila Ate Nancy, ang cute-cute nga ni Tita Nancy, kasi ang hinhin nila parehas mag-asawa, natutuwa kami. Yung tipong tinatawag ni Tita Nancy yung asawa niya, paano na yun, malakas na yun ha, ganun si Marvin dati kahinhin, pero ngayon hindi na ganun kahinhin. Walang iya na po ako ngayon. Ang dami nang nagbago. Kung titingnan ko yung mga picture namin ni Marvin nung bago pa lang kami, mga 1 month, kitang-kita sa itsura niya ang hinhin. Kaya hindi ko tinatapon yung ano ko itong phone ko na Oppo, nandito mga memories namin ni Marvin nung panahon naliligaw pa lang siya, nagbabarko pa, yung ganan. Ito, nandito talaga lahat ng mga memories namin. Kaya dinala ko siya dito sa Canada. Kaso ito kasi, hiwalay na ang screen, so nakatape na siya. Nakatape na siya, tapos mabilis na siyang malobat. Kaya si Marvin, naawa na ata sa akin, binilhan ako ng second hand na iPhone XR para mga makapag-vlog din Utang ako. mo pa sa akin yun. Hoy, bayad na yun! O, hindi pa. Bayad na yun! Wala pa. Bayad na yun! Magkano rin yun? Bayad na yun ng mga, ano mo, Alin? yung mga libro mo, yung Ang mga... libro mo. libro mo, magkano yung libro Kailangan mo? yan. Hindi na necessity yan eh. Sa trabaho ko galing Kailangan, yun baliw, kailangan yan. Oh, Hindi tapos- naman sa gusto ko yun eh. Tapos, pag gusto mo pala, doon ako makapagbayad. Ba't nung binili mo ba yan? Gusto mo, di ba? Hindi, kailangan. Gusto mo. Kailangan. Nagagamit mo kasi. Wala kasi tayo, wala na Wala kang akong cellphone iba. Oo nga, Kailangan, tsaka kailangan. gusto mo. Tsaka gusto mo. Kailangan nga. Kailangan, pwede namang ibang cellphone. Oh, bakit? Bawing-bawi naman ah. Tuloy-tuloy. Bawing-bawi naman. So, worth it naman yung cellphone ko na extra. Kaso nga guys, nung ilang buwan pa lang kami ni Marvin dito, nalaglag siya. Akala ko kasi ano siya, tempered glass. Kasi yun ang sinabi sa amin dun sa Green Hills. Mahal pa man din. 200 plus yun eh. Napiki para tayo. May nabibili siya 50 pesos lang na screen protector. Tempered glass siya, yung ano talaga makapal. Naloko tayo. Dapat pala hinawakan muna natin. No? Sila ang naglagay. Nakatingin naman kami pero hindi namin na-realize na ano kasi parang makapal siya. Nalaglag siya doon sa ano, naghihintay ako ng bus, nalaglag siya. Pagtingin ko, basag siya as in yung screen pababa, tapos dito sa baba medyo makapal yung basag. Akala ko nung una tempered glass, kaya sabi ko, ay okay lang, tempered glass lang, papalitan ko. Hinayaan ko siya ng ilang buwan. Tapos napapansin ko, hirap na akong mag-type. Minsan parang nagdedere-derecho na yung mga letter. Tapos minsan hindi ko na siya matouch hanggang sa tinanggal ko yung parang ano nga yung screen sa harap. Ano ang tawag doon? Screen protector. Screen protector. Ay, plastic lang pala guys. Kaya yan, basag. Hanggang sa hirap na talaga guys. Kaya sabi ko sayang. Ito ginagamit ko ngayon kay Ate Mylene. So si Marvin balik ulit sa phone niya. Yung phone niyang nagpaparinig, parang kailangan ko na ng bagong phone. Wala ko ng iPhone 15. iPhone 15. Kasi nga naghahang na talaga yung cellphone niya, ang bagal-bagal na. Tapos nagpaparinig pa sa akin, kailangan ko na ng bagong laptop. Kasi lahat ng bit-bit niya puro luma. Laptop niya, cellphone niya, puro luma, mga naghihingalo na. Pero lumalabang pa rin. Baka kaya pa yan hanggang April. Parang naka full time na si Marvin, guys. So, ayun. Kaya happy naman kami na medyo nag-i-improve na naman yung mga ano namin dito ni Marvin kahit papaano na ginahawa. Hindi ba halata sa hugis ng mukha namin na nag-e-enjoy na talaga kami? Nabana yun. Hindi. Mukha ba kaming tinitipid sa pagkain? Nagtitipid lang kaming di kumain sa labas pero sa bahay naman. Kasi lahat naman ng gusto namin kainin sa labas, sinusubukan ko talagang lutuin, guys, para hindi na kami kumain Walang pa rin muna. yung price eh. Tinitingnan na yung iPhone 15, guys. 14. Oh my word. 14 yung 14. Di ba nga, Ay, guys? ngayong September na release, no? Oo. Di ba nga, guys, nagdala kami ng tempered glass ng iPhone 14 Pro Max at screen. Ano nga yan? Ano yan? Yung Protector. Pati yung housing. housing na
Kasi sa balak namin pagkadating bibili na agad kasi nga yun ang mga sabi ng mga ibang international student ang dali-daling kumuha ng cellphone dito. Ang hirap mong bayaran. Ayun nga, mahirap. Parang mamomblema ka na syempre magkano yun monthly, mababawas dun sa sinasahod mo. Lalo na yung mga international student na mag-isa lang. Ano sila ang nag-iipon ng kanilang tuition. Naku, nakaka-stress yung ganun, guys. Unahin mo yung ganyong bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Okay pa naman cellphone ko. Oo. Kaya, good. So, ipapakita ko sa inyo yung laman ng aming freezer at ng rep para makita nyo talaga na na sobra talaga Ito sa pa binili nga namin. yung frozen na strawberry. Oo, yung frozen, bihira lang kami ng mag-smoothie. Kasi minsan kasi pagod, talagang di namin maiwasan, di kakain talaga ng kanin. Siyempre tayo Pilipino, sanay talaga tayo sa heavy meal talaga. Lalo pag pagod. So, pero sinusubukan naman namin ni Marvin na magbawas-bawas. Sinusubukan. Pero hindi na kami nagsasaing. Sumusuko ka agad. Kung ano lang yung tira namin pagka kanin di yan, yun lang kinakain namin ni Marvin para hindi na ako nagdadagdag ng sasaing kasi napapadami yung kain namin. Right, Marvin? True. So, tara na sa kusina, guys. Papakita ko na sa inyo. So, tara, guys. So, ayan, guys. Hindi ko siya tinatanggal dito. Wala nang laman kasi ang sarap nitong longganisa, sweet longganisa kasi bibili uli ako ng para nasa $4 ata yan. So ito yung binili namin sa Northfields na isang buo. Dalawang yan, yung pang chicken inasal, ang laki. Ito yung isa, oh. So mayroon pa kami ditong bacon. Siksik ko muna dyan, mamaya ko na ayusin. Tapos may beef pa kami dito. Buo pa tong beef na to, guys. Ito rin chicken. Tapos meron pa kaming giniling dito. Tapos bacon, buong buo pa yung bacon. Tapos yung mga fruits. Tapos may fish pa kami dito. Fish. Ano pa? Ito, yun yung ice cream na binili namin, diba? Sabi ko hindi naman namin nauubos. Patikip-tikim lang pang palasa pagkatas kumain. Tapos ayun, buo pa rin to na chicken breast naman yan, guys. So parang aabot pa yan siguro ng mga 2 weeks yung ulam na yan. Sarang natin. Tapos dito naman. So ayan, guys. Bali mayroon uli kami nitong tapa to eh. Binigyan kami nila kuya at yung nakaraan na pumunta dito sila kuya at ate. Tapos ito tuyo din to, may dilis din dito. Nandito yung dilis eh. Tapos ito yung inapay pa rin yung pandesal na bigyan natin Melay. Tapos ito sinigang. Ang dami pa niyan, guys. Luto yan ni Marvin. Ito iniluto ni Marvin nung araw na namatay si Lola. Wala akong ganang kumain. Pinilit ako ni Marvin kumain. Kasi umiyak nga ako nang umiyak noon. Tapos sabi niya kain daw ako. Tapos dito, meron pa kami mga talong. Nalulutuin ko na tortang talong. Tapos may kamatis pa naman kami dito. Sili. Nagtira pa si Marvin ng isang piraso. Hindi pa sinama. Tapos meron kami dito ang kasaba cake. Alabe, ba't yung kasaba cake sobrang unti na? Inubos ni Marvin. Galing to kala Tita Regina. Nagpunta kaming Whitby. Tapos dito meron pa kami isang buong chicken dito. Ay, hindi na pala ito isang buo. Parang mga 2 kainan na lang yan. Pang sakto sa amin, Marvin. Tapos dito may chicken pa akong kakaunti na pala itong ni-marinate kong ito. Tapos ito macaroni. Galing din to kay tita. Ayun o, binawasan ko na yung kanina. Ito ulam ko. Tapos sabi ni Marvin kahapon sa akin, ito ang lunch ko kanina. Hindi ako nag-rice. Sabi ni Marvin kanina, be, macaroni baunin natin. Sabi ko, nagbaon na ako kanina. Sabi ko bukas uli. Sabi kong ganun. Sarap eh. Tapos ito rin. Empanada. Ay, ito kakainin ko to bukas. Masarap to eh. Sabi pa nga ni Ate Giselle, siya daw nagluto eh. Sabi ko talaga ate. Parang nag-joke siya, parang hindi ata. Balik na natin to, guys. Ayan. Tapos yung ulam namin kanina ni Marvin, spam. Ayan, yung spam. Yung ulam ko siya bukas, bali init ko na lang. Tapos lagyan ko na lang to ng takip. So, meron kami dito yung sauce ng chicken. Meron, ito ata yun eh.
Ay, ito yung honey garlic. Ayan. Ay, ito yung amin. Ito yung amin. Masarap yan, guys. Pag nagpiprito ako ng chicken, nilalahok ni Marvin. Kaysa bibili kami dun sa labas, medyo mahal. $7 yung chicken. Eh, dito, only na. Charing. Meron nag-chat sa akin si Ate Nika ata yun. Nasabi ni Ate Nika sabi, sis, thank you sa recommend mo. Bumili din kami, ang sarap. Tapos yung ibang mga nagme-message sa akin na, Crystal, bumili kami dun sa grocery na pang Korean. Tapos yung kinainan nyo na mura, na masarap na Korean food. Tapos, nalalaman ko yung mga talagang nanonood sa akin. Tapos yung mga iba, sila Ate Atina, sila Ate Giselle, nagsisend pa sila ng screenshot habang nanonood sila na kung saan, sa Ate Atina, sabi, Crystal, dito yan sa ganto ganyan. Di ko pa uli nakikita na may-replyan pala si Ate Atina kasi nakita ko na yung chat niya noon, kaso nung time na yun na yung nabalitaan kong patay na si Lola. Kaya hindi na ako nakapag-reply. Pasensya na po kung hindi ako makapag-reply ngayon. Talagang wala po talaga akong mag-reply. Bali, lang ako. Nakapag-reply po ako dun ay sa mga lang. Talagang, kasi, alam niyo na, lagi akong tumatawag kasi sa sa Pilipinas. Kasi gusto kong kung anong kailangan nung kay Lola. Nagpadala ako ng pera, tapos tinatanong ko si Papa at Mama kung anong binili nila, anong pakain sa mga bisita. Tinatanong ko, tapos yun, nung unang araw, ang binili daw nila Mama, di nagpadala akong pera, ang binili daw nila Mama sopas. Tapos kahapon, ang binili naman nila ay kahapon ate yung Goldilocks daw. Yung parang tinapay na Goldilocks, sinati-hati nila Mama. Tapos sesto yun daw, Tapos ngayon, nandiyan na sila tito, yung mga kapatid ni Papa na galing umiray. Tapos yung ibang mga apo ng Lula uuwi din. Kaya sabi ko pag kinulang, pero medyo malaki-laki naman kahit papaano yung napadala ko. Baka naman magkasya na. Pero pag kinulang naman, magpapadala naman ako pang dagdag. Ang taba ng mukha ko. Ay, kita nyo yan, namamaga pa yung mata ko. Talagang, kaya pasensya na kayo kung di ako nakaka-reply talaga ngayon. Lang talaga ako mag-vlog. Siyempre, yun nga, paano nag-birthday si Luna, nagpadala ako ng pera. Pinabilhan ko si Lola ng malaking cake na Goldilocks. Tapos pansit ata yung inano ng Mama, dalawang ata yun. Hindi ko alam, pero nagpadala ako kasi nga syempre may kumikita na naman ako dito. Kaya sabi ko magpapadala ako para kay Lola sa birthday niya. Tapos bala ko nga sana next year bibilhan ko si Lola ng damit. Kumbaga, pagpapadala namin, kaso hindi na umabot. Kaya yun, iyak na iyak ako. Kaya, kung di ko man ako nakabawi kay Lola, may isa pa ako Lola. Tapos yun, bawi tayo sa iba kung Kaya sabi ko nga nun, gusto kong mag PSW din para mag-alaga din ako ng matatanda. Kasi nga, syempre si Lola ko. Hindi ko siya naalagaan kasi nga mula nung humina na siya, parang medyo nawawala na yung memorya. Nag-start na akong magtrabaho nun. Tsaka dati, hindi kasi ako sa lugar namin nag-aral. Ibang bayan ako nag-aral. Tapos bihira lang akong umuwi, Sabado at Linggo. Busy-bisita lang ako kay Lola. Wala nga lang kami picture ni Lola nung maliliit pa ako. Pero lagi ko si Lola. Malapit si Lola sa lahat ng apo niya. Sobrang dami naming mga apo ng Lola. Pero halos lahat kami naalagaan niya. So kapag wala talaga sila Mama, talaga nandun yan sa bahay si Lola. Nagluluto ng ulam, naglalaba. Ang sipag ng Lola kong maglaba. Sa totoo lang. Nakakatawa kay Lola, tas lutong-luto. Yung tipong papagalitan ka kasi mabunga nga yung Lola ko. Pero ang bait ng Lola ko. Sobrang bait ng Lola ko. Kaya, ayun. So, ayun lang guys yung share natin ngayon. Nakasurvive naman tayo sa buwan ng August.
So, bukas ay last day na ng August dito sa Canada. Kaya, sana maging maganda ang takbo ng ating September. So, pray lang tayo. Huwag mawawalang pray lang talaga tayo, guys. So, yun lang, guys. Maraming salamat po talaga sa suporta ninyo. At 10,000 na pala tayo. Thank you po talaga. So, kanina nakaabang si Ate Giselle. Tapos yung ibang mga followers ko nagko-comment na road to 10,000. Kasi hindi ko kasi na-check. Na-check pala nila yun. Na ilang ano na lang. Tapos 10K na. Tapos nagulat ako, nag-chat si Ate Giselle na, "Congrats, Sisi! 10,000 ka na." Kaya nagulat ako, chinek ko, hala, 10,000 na. Tapos sinend ko kay Marvin, sabi ni Marvin, "Congrats, bebe." Sabi ko, "Congrats sa atin, bebe." Kasi magkasama naman kami, sa akin lang nakapangalan. Ay, ayaw lang, sabi ko kay Marvin, palitan ko ng name. Sabi niya, wag daw kasi baka pag nagka-problema, kailangan ng ID, ganito, ganyan. Mas baka mahirapan ka, sabi niya gano'n. So, yun, sabi ko. Tapos yun, sa Facebook, dapat ipapalitan ko na ang apelyido ko. Kaso sabi ni Marvin, wag daw muna dahil baka mamaya kung ma-hack man yung Facebook ko, may valid ID ako. Di ba ngayon parang sabi nila, wag ka nang manghaka ng mga name mo, yung parang mali-mali spelling kasi naghigpit na si Facebook. Kapag nagka-problema, hihingan ka nila ng valid ID na tugma doon sa pangalan mo sa Facebook. Eh, wala pa akong ID na nakapangalan kay Marvin. Ay, naka-apelyido kay Marvin. Kasi nga hindi na namin pinapalitan nung sa Pilipinas kasi matatagalan pa kami. So, hinayaan na lang namin. Sabi ni Marvin, okay lang, dito muna na gamitin. Eh, pagdating dito, kailangan pala yung passport ko naka-apelyido kay Marvin para maipasok nila yung, para mapalitan nila yung mga valid ID ko. Eh, kaso yan. So, pag nag-renew pa ako, 7 years pa ata or 6 years pa ata bago mapalitan yung passport ko. So, yung pa lang yung time na pwede kong magamit yung apelyido ni Marvin. Gusto ko na nga pero sabi niya, okay lang yan, be. Dadating din yan. Basta kay misis ko, sabi. Tinan nyo naman nawawala. Sige na guys, bye-bye. Magpapaalam na ako kasi may trabaho pa ako bukas. Tapos tatawag na muna ako sa lula ko. Yung isa kong lula na nasa Samar. Kasi nagka-phone na nga si lula natawag-tawag kami sa isa't isa. So ayan lang guys, bye! Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe sa YouTube channel ko. At salamat din po sa mga nag-share ng mga videos namin. Tapos yung iba, nakikita ko kasi sinishare nila yung videos namin na nanggagaling dun sa Facebook page ko na Crystal Larita. Kaya thank you po talaga. Thank you. Bye!